Okay, eto po, maganda to. Isa munang the best motivational speech. Kung bakit po kailangan maging presidente si Sara Duterte. Okay? Pakinggan niyo po ang isang makabagbabdaming motivational speech ni Sara kung bakit natin siya kailangang ibotong presidente. Hindi pwedeng maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. Diba? Hindi pwedeng ganun. Gusto ko manood. Ganun na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood, mag-aaral ako mabuti, magkakaroon ako ng trabaho, magkakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Ang galing, no? Palakpakan nyo naman. Galing, no? Pinapakita po sa, ano to, yung kaharap niya mga estudyante. Kumbaga, sinasabi nila sa mga estudyante, ang pangarap ng estudyante, umatin na ng concert ng Taylor Swift. Aray ko. Galing, no? Tanga talaga eh. Tanga! Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako, 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. Aray ko. Oh. Lupit, no? Isipin nyo sa Malacanang yan, no? Nasa Malacanang siya. Bibili tayo ng Taylor Swift ticket. Aray ko. Yung bata, minomotivate mo na bumili ng Taylor Swift ticket. Dapat yung bata, minomotivate mo na pag nakatapos, mag-ipon. Gamitin ng tama yung pera niya. Hindi yung manood ng Taylor Swift ticket. Aray ko. Tapos, ang gusto niya pa, kada palit ni Taylor Swift, palit din yung mga bata. Aray ko. Grabe pangarap, no? O, sige. Dahil lahat tayo, ang araw-araw na buhay natin, kailangan natin ng pera. But of course, paano tayo gagawa ng content sa TikTok that I am? Of course, I am an iPhone owner. Maganda. 3 ang lens ng aking cellphone. Tangin. Aray ko. Puti, kailangan daw po mag-update tayo sa TikTok. At mas maganda At mas maganda daw 3 lens yung camera. Aray ko. Ayop. Oy, Carlo Cabezon, thank you. Ibig sabihin po, yung mga kabataan, mag-TikTok kayo, ha? Mag-TikTok! At mas maganda, naka-iPhone! Aray ko. Maganda. 3 ang lens ng aking cellphone. Paano tayo gagawa ng ganon kung wala tayong pambili ng iPhone? Aray ko. Kailangan pala pag nasa TikTok, naka-iPhone.
Katulad niya naka-iPhone. Aray ko. Oh! Dahil hindi naman natin pwede i-snatch yung iPhone ng Ayan o, mga kabataan po yan. Tignan nyo, mga bata yung nanonood ha. Mga bata po nanonood yan. Mga bata. taong naglalakad dyan sa labas. Akin na yung iPhone mo. Akin na ito. Pag uwi ko sa bahay, gagawa ako ng... Of course, I am an iPhone owner. Kinuha ko ito doon sa taong naglalakad. O, ninakaw daw yung iPhone. Ang hirap intindihin, men. Kinuha daw yung iPhone. Kinuha yung isa naglalakad. Aray ko. O, sige. Hindi pwede yon. Diba? Hindi din pwede na mangungutang ako. May pera ka ba dyan? Magkano ba iPhone ngayon? 60,000. Michelangelo, may 60,000 ka. Gusto ko ng iPhone. Pahiram ito na wala ng bayad ha. Dahil wala naman akong kita, wala akong trabaho, wala akong negosyo. Thank you sa pagpapautang mo sa akin. Hindi pwede. Aray ko. Oh! Grabe, no? Ayan ang presidente, men. Aray ko. Antindi po, men. Antindi, di ba? Di ko kaya, men. Panahon na para magsara. Forget mo na ang nasiya. Putik, grabe, no? Kailangan ng iPhone. Puro fake news para sumigla. Nang bubudol hanggang umaga. Di namin type ang tambayusta. Putik, ikaw ang ikaw sasakit ng ulo, men. Ngayon lang po ako makakita yung utak mo ang i-adjust mo. Stable mind ka eh. Stable mind ka. I-adjust mo yon para unawain siya. Aray ko. Type namin ay manggatunay. Matangkang gana ito. Let's all have a good time. Kita mo nagwala siya. Grabe, no? Pilipino mag-a-adjust sa utak niya. Ganun po gusto ng DDS, pusang inang buhay to. Sorry po sa mga words ko, pero hindi ko na po kaya eh. Kayo lumagay dito. Aray ko. Akala niya yata, yung pagka-presidente, drive-thru lang. Akala niya yung pagka-presidente, walang responsibilidad, walang epekto sa mamamayan, pusa. Aray ko. Ang daming say may asasinta. Sasapitin mo pagburusa. Ate puro na lang problema. Ang shirip kanyang binugbog. Halos ito ay makatulog. Sakit sa ulo, no? Yan pala yung gusto natin maging presidente. Sus mio, Pilipinas, magsitigil naman kayo. Tigilan natin tong kaibangan nito, please. Sobrang talakairat. Utak niya yolga talaga. Ang biseng ibang kasi. Paninira kanyang phone. Okay. Punta natin si Ma'am Jinky Luistro. Sabay na natin to. Ma'am Jinky, ikaw nga umayos dyan. Makakausap natin ngayon House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman. Evening, Corina, and thank you for having me in your program. Opo, so yung aasahan po nating impeachment hearing sa Miyerkules, paano po yun kung hindi sumipot si VP Sara? Dahil ang sabi nga po, kailangan naroon po siya. Hindi po pwedeng tulad sa ICC. ICC ba? ICI? Yung wala po doon yung Pangulo noong siya ay dinidigang kanyang kaso. Pag hindi po siya sumipot, paano? Well, Miss Corina, yung presence niya
during the hearing proper is part of her right to due process, no? That being her right, it only means na prerogative niya whether to come or not to come. But of course, from the perspective ng sambayanang Pilipino, matagal na nating hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente sa mga alegasyong ito. So for us in the committee, we will truly appreciate if she will come and actively participate in the hearing proper. Alam mo, Sarah, atinan mo yan. Atinan mo. Alam nyo, sa totoo lang po, dapat atinan niya. Kasi nga, wala. Sabi nga ni Attorney Mel Santa Maria, admission of guilt yan pag di mo inantinan yan. Kasi parang mabilis na ipoproseso yan. Although, tatalakayin na mismo ng Kongreso yan. Nabalitaan ko, may GC kami. Aray ko. Alam nyo po ba gagawin? Malupit po gagawin nila. Hanggang sa may po nila kaduluduluan. Malupit pa sa Quadcom. Nakita ko na ngayon papasampin eh. Matindi po bukas, tandaan nyo. She has a choice pala. That is correct, Corina. She has a choice. Okay, so opinion lamang yung hindi pwede siyang hindi magpakita. May mga nagsasabi pong taktika lang daw ng bise, yung pag-anunsyo po niya ng pagtakbo bigla, no? At napakaaga sa 2028. Totoo. Para salagin o pahinain itong impeachment kasi Tama. marami daw pong mga... Totoo naman eh. Yun po motibo niyan, huwag tayo magtaka-takangan dito. Tumakbo siya para, para po painain niyang impeachment at palabasin na lahat ng atake sa kanya ay pamumulitika. Diba? Puro trouble lang si Mare, kapal mukha sobrebe. Diba? Ganyan po yan. tatakot dyan po sa mababang kapulungan? Well, that is a possibility, no? Yung epekto ng kanyang pronouncement of her intention to run in 2028 with respect to the decision of the justice members and even of the House members on this impeachment. But time and again, I wish to remind my colleagues, this is our constitutional duty, so we have to hear it in line with our fidelity to the sovereign Filipino people, not to the president, not to the vice president, but to the sovereign Filipino people. May mga alegasyon din po, matagal na po rin naming naririnig ito. Lumulutang na may vote buying daw sa impeachment proceedings. Kung hindi man pera, ay kasunduang walang gantihan at papatawarin na daw lahat ng mga bumoto noong siya'y inimpeach nung unang beses. Basta't wag lang daw bumoto ngayon, all is forgiven at hindi po sila gagantihan kapag naupo po ang bise bilang presidente. I actually, with respect to the influence coming from the leadership, I vehemently deny having experienced any influence coming from the leadership, no, Corina? With respect naman to the influence... Wala bang bago? Baleta na naman, issue. Si Sara namimili ng boto ngayon. Si Sara po ang namimili ng boto, si Sara po ang kumikilos para bilhin ng mga congressman, baligtad. Aray ko. coming from the camp of VP Duterte, wala rin naman akong naririnig, at least personally, no? So for me, as Justice Chair, isa lang ang focus ko, to be able to come up with an orderly and organized proceeding in a way that the Filipino people will understand. After all, this impeachment process is an extraordinary power that is given to the Filipino people. Tama. So maikli na lamang po, 1, 2, 3, ano po ang aming maaasahan na magaganap sa Miyerkules? Okay, so this hearing proper is intended really for the presentation of evidence of both the complainant and the respondent. Grabe, presentation of evidence na to! Yan ang may exciting part. Yan po maganda, presentation of evidence. Lahat po ng ebidensya. Lahat, nirereklamo nila yung ill-gotten wealth. Anong ebidensya doon? Bank account. Patay. Nirereklamo yung confidential funds. Anong ebidensya doon? Commission on audit. Patay. Nirereklamo yung pag-deliver ng mga pogo money, pag-deliver ng confidential funds dito sa iba't ibang
Kasapakat ni Sara, sino yon? Ramil Madriaga, patay. Aray ko. Nirereklamo po ang alin? Nirereklamo po na pinagbabribe po ng 50,000 ang mga DepEd official procurement. Sino papatawag? Mga DepEd official, sila Mercado, sa pool. Aray ko. Nirereklamo po na yung 15 million, nilagyan nila yung Youth Summit na libre lang sa AFP. Sino papatawag? Mga general sa pool. Aray ko. Ayan po ang aabangan natin. Presentation of evidence. At ang ebidensya po para makuha po ay siyempre kailangan niya ng witness. Ipapasampina, dudistecum, astupicandum. Ayan po yung ebidensya at ang witness. Kapag witness, astupicandum yata dudistecum pa yata sa dokumento. Basta either which dyan, yan po ang mangyayari. Diretso, Ma'am Luistro. Pero Corina, merong mga pending matters before us that we will be acting on. One is the request of Congressman Chel Jokno for subpoena of documents from AMLA, Oy! COA, Oy! NBI, Oy! Ombudsman. Oh, patay! Ang dami naman doon! Ang sarap naman pakinggan, no? Pakinggan nyo po, parang tumatagos lang alang-alang ni Sare, oh. And the respondent. Oh. Pero Corina, merong mga pending matters before us that Pending matters, motion ni Chel Jokno. Patay na. we will be acting on. One is the request of Congressman Chel Jokno for subpoena of documents from AMLA, Documents from AMLAC. Patay. Bank records. Aray ko. Aray ko! DDS! Awatin nyo to! Aray ko. AMLAC! Bank records! Ano ba? the COA, COA! Disallowance! Aray ko. Ano ba? NBI, NBI! No joke! No joke! Aray ko. Aray ko! Bakit mo pasampin ng NBI? Kasi nga, bibigyan ko na kayo ng clue DDS. Sila yung nagpatunay na yung video ni Sara ay totoo. No joke! Patayin mo si BBM. No joke. Ayan na, iniisa-isa ko na para hindi kayo mahihirapan bukas. Ready na yung mga pangit yung mukha at saka lugaan yung utak. Oh. Ombudsman. no? Ombudsman! Ano ba nireklamo sa Ombudsman? Grabe and corruption! Papasampin na! Grabe and corruption! Di ba sa Ombudsman? Plunder! Aray ko. Plunder! Grabe and corruption! Malversation! Aray ko. Aray! Ang sakit! Aray ko. Aray ko! Second is the petition of Kong Chel Jokno for protective custody of Ramil Madriaga. Aray! Ang dami naman! Hindi mo pa natapos! Pero pa Ramil! Aray ko. Ang dami, men! Oh, ang dami, di ba? Isa lang dyan, inuulit ko. Isa lang dyan ang mapatunayan. Isa lang po. Tandaan natin. Isa lang po ang mapatunayan. The end is near. Aray ko. Tinagtad po NBI, COA, Ombudsman, tapos Ramil Madriaga. Isa lang po. Tapos na. Aray ko.
And of course, the other one is the concern on the conflict of interest in view of the entry of appearance of Attorney Powa and Attorney Monsayak. Ay! Monsayak, patay ka na! Powa! Oh. Tatanungin, ano yung kay Powa? Bibigyan ko na kayo ng clue. Yung kay Powa, Youth Summit. Aray ko. Kay Powa po, magiging witness siya. Bakit? Magiging witness siya dahil siya ang nagpatakbo sa Youth Summit. Pangalawa, si Monsayak, yung procurement nila Mercado. Oh yeah. These three will be addressed on Wednesday before we start the presentation of the evidence. Okay, so sa unang araw, parang preliminaries. So definitely, I guess, in the first day, baka hindi po sumipot si VP Sara. What happens then? Tuloy-tuloy pa rin because it's her right to appear or not appear. That is correct, Corina. Yung pagdating niya sa hearing proper, choice niya yon, prerogative niya yon, karapatan niya yon. But then again, of course, kamukha ng sinabi ko kanina, matagal nang pending itong mga aligasyon ng confidential fund, threat, and unexplained wealth. It's about time masagot na ito at marinig ng sambayan ng Pilipino. Sorry po, sa total amount, last question, total amount, magkano po ang pinag-uusapan nating kailangan panagutan ng Office of the Vice President? With respect to the confidential fund, it is 73 million for the OVP and 500 million for DepEd. This is with respect to the allegation of misuse of confidential fund. About the unexplained wealth, that is yet to be seen after we have issued the subpoena of documents of AMLA. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga gate. Dupites, dupites.
Manggap